Senator Rowan Padilla wants the floor. Yes, sir. Yes, Senator Padilla, you're recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong kunin ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito sapagkat, Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ang ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. Nakaw. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ayan po mga kababayan, nakita nyo po yung galit na si Senator Robin Padilla dito sa Senate session kanina. Ayan nga po mga kababayan, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe bago natin umpisan at talakayin itong Senate hearing kanina. Alam mo mga kababayan, itong mga nasa administrasyon, style lang nila to, mga style ng mga kawatan ng mga ginagawa nila na sisiraan tong si Robin Padilla para lang po mapagtakpan yung kanilang mga pagnanakaw sa ating mga pera, mga kababayan, di ba? Style lang nila yan, sinisira nila yung focus ng ating mga kababayang Pilipino. Nililihis nila yung ating mga dapat na pag-uusapan ay nililihis nila mga kababayan. Kaya nga po itong si Senator Robin Padilla galit na galit pinaparatangan na nagngangat-ngat daw habang nagbabayang magiliw mga kababayan. Nakita ko po yan. Ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natangaan pang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng... Yun naman pala mga kababayan, hindi naman pala middle finger yun na binabalita na inaano sa social media na si Senator Robin Padilla daw ay nag-middle finger mga kababayan. Kundi ito po ang kanyang ginabit, hintuturo. Itong mga pulpul talaga itong mga nasa yung mga reporter na to at si Sergeant at Arms. Paano po kasi? Kakutsaba po yan ng mga ating administrasyon na hindi gumagawa sila ng mga tactics na iniiba ang usapan para lang mawala sa focus sa itong mga ating mga kababayang Pilipino. Grabe po itong mga taong ito mga kababayan. Ang formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga meron pang parang dinoktor pa Meron pong
Hindi, oo nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology Desisyon. Hindi pwedeng magdesisyon ang plenary tapos news na ito. So the issue is not just Bryce. The issue is mismo nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natakaan pang pananaw. Opo, ang mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong hindi, oo nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo. sa inyo. Opo. Nato, Tito Sen, Tuta Soto, huwag nyo na kaming lokohin at huwag nyo kaming gawing bobo. Alam naman namin na kayo ng mga administrasyon, kagagawa nyo yan para gumawa, para maiba lang ang usapan Senator Tito Soto. Alam na namin yan, huwag nyo na kaming gawing bobo, mga kababayan. Nagkamali at medyo natakaan pang pananaw. Opo, ang mainam po sana maglabas din po ng ito. So the issue is not just Bryce. The issue is also Ang bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito Tito kami Soto. at wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng liw pang hinirang dito na mali. Kaya Nagmamahang-mahangan ka dapat ba? ay nag-iingat Tuta ang ating mga netizen. Sen. Na ibang napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinag-initan. Maraming salamat po. Eto guys, tong si Tuta Soto nagawa pang tumawa, mga kaibigan, nakapanggigil talaga. Ba't ka pa tumatawa, Tuta Sen? Ano nakakatuwa? Tignan mo na ngayon, ang dami na, ang laki ng problema at ang dami nating dapat isipin, nagawa mo pang tumawa. Grabe ka talaga. O kayo mga kababayan, tingin nyo ba, naniniwala po ba tayo sa mga drama dito sa session ng mga senador? Ito nga binibigyan pansin yung ngat-ngat na sinabi kay Robin Padilla na nag-middle finger daw siya samantalang hintuturo naman po yung ginamit niya. Ano ba yan mga kababayan? Ano ba tong mga trasyon na to? Ginagawa lahat para lang talagang ma-distract ang mga taong bayan na nanonood sa session na to para makalimutan yung kanilang mga pagnanakaw, itong mga kawatan na to. Pakinggan po natin itong susunod na video, mga kababayan, itong si Senator Bato. Pasok. Recognize Senator Bato de la Rosa if he gives me the chance to help our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla. Kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information. We can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it kung okay sa kanya. Opo, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, Pinuno Mayorya. Alright, so any Maraming objection? salamat, Yes, so Senator Mr. President, Robin. he can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay. Nice. Thank you, Senator Mr. Bato de la President. Rosa, pasok. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin lang na yung pagpangalaga sa lahat ng Yun. miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Yes. Senate President. And we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate.
And if I quote Wala. your answer, Mr. President, Tuta. gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, 2 punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na Tama. puro gimmick ang, Hindi gimmick yan. ang ating titikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay. Huwag ka muna it was nga done pumasok through dito sa Tuta Soto. Nagpapaliwanag pa eh. plenary action. Bira. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record Ayan mga kababayan, yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa na galit at nagparinig kay Tito Tuta Soto na ito nga, noon time variety show. Tama nga naman eh. Yung mga banat mo kasi Tito Tuta Sen ayusin mo kasi magsalita. Hindi to comedy show. Ano to? Bahay to ng mga kong senator. Dito ang daming nanonood ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa at tapos ganyan ginagawa niyong comedy show yung Office of the Senate. Umayos ka naman Tito Sen, ayusin mo yung trabaho mo please lang at ang dami nang nadidisappoint sa'yo na hindi na magtatagal. Ang dami ko na napapanood dito sa mga social media na baka malapit ka nang tanggalin dyan kahalos ka papasok mo pa lang. Umayos ka naman sa bagay halatado naman yung mga datingan mo kumakampi ka sa administrasyon at wala kang yagballs na hindi mo kaya tong si House Speaker at takot. the recommitment of Mr. Hernandez. When I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta?
So you cannot help but also think na Obvious sasama ang naman, loob ko pag binibintangan tuta. ako ng salita. Takot ka kay Hindi po ba? Tamba. So yun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, Mga kababayan, narinig nyo yung pahayag ni Tuta Soto na yung about trolls dyan, di ba? Di ba? Nakita nyo naman na napahiya siya, di ba? Na nagpapalusot lang tong si Tito Soto, no? Na eto nga, sinabi pa niya na sumunod daw siya kay Martin Romualdez. Matik na yun, di ba? Takot na takot nga yan eh. Yan nga yung, siya nga ang Senate President, tapos di niya kaya yung House Speaker, sunod-sunuran lang. Kaya nga Tuta Soto tawag sa'yo eh, di ba? Gulo mo rin eh, no? Ang balusin kaya kita ng tsinelas. Ay, joke lang po yan. Mga kababayan, pakinggan po natin tong payag ni Senator Alan Cayetano na sinabi niya na hindi naman daw sinabi dun sa Senado yung tuta si Senator Soto, kundi dun sa labas ng galing yun. Kaya pakinggan po natin at masyado ko naman kasing defensive tong si Senator Tuta Soto eh. Kaya ka nga tinatawag kasing tuta Senator Soto dahil nga sa wala kang paninindigan, di ba? Ang dami mong napapanood na natin dito na videos ng mga balita na ito, hindi mo naman kaya tong sila House Speaker eh, sunod-sunuran ka rin lang naman sa kanila, kaya tawag nga sa'yo ituta eh. Kaya wag mo nang masamain kung ano yung nasasabi namin at ng mga kababayan nating Pilipino kasi yun ang nakikita nila sa'yo. Panoorin natin to. To clarify some for our own peace of heart and mind, and marami kasing nakikinig din na lawyers, legislators, para lang klaro yung records, no. There are a few things I rely on. I rely on rules. The Bible is full of rules. Yes. And I believe kung ano itanim, yan ang anihin. Tama. The Senate, may rules yan. So, minority, majority, sigurado tayong masusunod yung rule. And of course, sometimes we misquote each other or we have misunderstanding, but we find a way na mag-usap-usap. Minsan umiinit ang ulo. I thank Senator Bato for bringing it up. I thank the Senate President for clarifying that he was referring to those commenting outside because wala na po ni isa sa minority ang nagsabing tuta. I think that was comments outside the Senate. Oh, ayan na guys. And it is fair game for narinig nyo whoever na kay is alluded Senator to. Alan Cayetano. Both ways po, di ba? Pagka may sinabi tungkol sa minority, pero hindi naman kayo nagsabi or hindi dito sa floor or sa media sinabi ng ibang kakampi or supporter, fair game yan. Part ng another rule is the Constitution. So first, let me clarify yung pagiging unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. That is what, thank you very much. That is what is unparliamentary. You cannot argue Tama. with the presiding officer. Klaro yon. We all agree on that. I agree But you on can that. ask a question sa Senate President. Then the Senate President has an option to answer it himself or to pass it to the majority leader or whoever is in charge. But in this case, last week, because it was a decision by Senator Soto, our Senate President, hindi lang ng majority, our Senate President, you chose to answer it from there, which is your privilege. So we didn't mean to argue with you. But the procedure would be to either ask someone else to explain it or for the Senate President to go down at dito po mag-argue so that we do not argue with the Senate President. So if there was any form of disrespect, Mr. Senate President, we did not mean that. Pasensya na rin po kayo. But in the Ayan po guys, nakita nyo naman na natameme na ito si Senator Tuta Soto dahil nga itong mga senator siya na yung sila na yung nagsasabi sa kanya at nagsesermon tungkol dun sa mga banat niya, di ba? Alam mo to guys, itong si Senator Alan Cayetano, dapat ito, ano tingin nyo guys? Ito na kayang bago nating Senate President, ito may sense of humor pa itong magsalita, kalmado lang may dating In the same manner,
we have to argue our point of view and rules. Kasi dito, ang daming congressman na nabanggit and wala tayong sinasanto dito. So kung may senador Ayos. na babanggit, so be it. We have to get to We the have to bottom investigate, right? of all of this. We need a national reset. Dapat lumabas lahat ng katotohanan. Nung sinabi kong we all have to repent, totoo yun. Dapat nga talaga mag-people power na or magkaroon ng quick voting para nga magkapalitan na yung mga nasa posisyon na yan, yung mga nasa Senate President, para maayos at fair ang labanan. Hindi yun bias na kinakampihan kung sino yung nasa administrasyon. Mas maganda kung magkabotohan na para magkaroon ng balance dun sa Senado at hindi lang sa Senado kundi dun po sa House of the Congress, guys. Alam mo, Senator Alan Cayetano, ano sa tingin mo kaya mas magandang gawin natin? Gawin na kaya nating state witness tong tatlong to. Sila Senator Tuta Sen, House Speaker Tambi, at saka tong isa to, sino ba tong isa na... sama mo na rin yung si Congressman Jollibee Ridon. Isa rin yan, madaldal din niya kung ano mga pinagsasabi na pinagtatakpan yung mga amo niya. Halatadong pinagtatakpan para lang hindi lumabas yung kanilang pagnanakaw sa ating bayan, mga kababayan. Ano guys nga, ang tawag nga dito sa tatlong to sila Senator Tuta Sen, Jollibee Ridon, at saka tong si Tambi tawag ko dito nakakalimutan ko na, iniisip ko pa na halos na sasabihin ko na biglang nawala sa focus ako sino ba to instead na three musketeers tawag ko sa tatlong mandarambong na to tatlong kawatan. Ayos ba mga kababayan? Bagay ba sa kanila, no? Tatlong kawatan. So first, let me clarify yung pagiging unparliamentary. Yo. You cannot argue with the presiding officer. That is what, thank you very much. That is what is unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. Klaro yon, we all agree on that. But you can ask a question sa Senate President. Then the Senate President has an option to answer it himself or to pass it to the majority leader or whoever sinners. But that doesn't mean na yung most guilty, yung mga guilty, lahat ng involved dito ay hindi dapat ma-expose at dapat parusahan. Ang problema nga, may gumugulo. At kung ikaw ang mastermind, guguluhin mo to. So ang problema namin, Mr. President, is that, and I think the Senator Marcoleta, the former chairman, will bring it up, no? Wala pa tayo dun sa state witness Nandun pa lang tayo sa protection of the witness, sa mga diskayas. Pero lumipat po tayo dito sa Assistant DE. Nagulat po kami kasi nga, hindi binalik sa Senado when he was still chairman. And Majority Leader, just to be concise, I'll read the rule. Sabi dito sa rule sa page 6 of 7, section 6, subparagraph C, a witness cited in contempt may be ordered detained in such a place that may be designated by the committee alone. Yun. May word po na alone. Alone. Or with the concurrence of the Senate President. And in our discussion, the new chairman admitted that he was not consulted. It was the Senate President. But I myself, I said, siguro pag nasa ganun sitwasyon, kailangan umakto kaagad. I mean, the record, Mr. President, will bear me out, di ba? Na sinabi ko naman, di ba, na ayaw niya magkaroon ng constitutional crisis. Nagsalita yung House, nagsalita yung Senate. Ang problema nga po, hindi naman po simpleng request to ng Speaker of the House Yung mismong witness, siya nasusunod Sinabi niya dun sa House wag niyo na ako ibalik sa Senate, hindi siya binalik. So yes, initially, the issue was not where. The issue is not where to detain him. The issue is who has authority and ano ang rules natin. Ang rules natin yung committee. Ang committee hindi lang yung chairman. But at the last minute, napag-usapan natin dito at hawak ko po ang ating minutes or yung galing ba to sa journal? Transcript, no? Meron pong TSN po to. Nag-motion ang plenary po mas mataas sa committee.
So paano po nangyari na si Assistant DE sa simpleng request niya, hindi naman nag-meeting yung committee. Ako as minority leader, automatic, hindi naman ako nakonsulta. So ang problema namin sa minority is not really where he is detained. Ang problema namin, can we rely on the rules? Because ang tamang procedure doon, kung hindi natin pinagbotohan to sa floor, is that either the chairman decides and we all give our concurrence sa chairman, or he informs us, may letter, anong tingin nyo? Then of course, masusunod naman yung majority, minority naman kami. Pero hindi na naman ganun nangyari. Tapos Senator Alan Cayetano, makasingit lang kasi yung mga naririnig ko, yung kaya nga kayo yung minority, hindi kayo inaano para pinagtutuunan ng pansin. At silang nasa majority, ang ginagawa nila is parang ano na yan yung tinatabunan na lang nila para alam, kitang-kita naman kasi natin na huwag na nila tayong lokohin, na hindi tayo tanga, na pinagtatakpan nga nila yung itong mga nasa likod nito na katulad nito sila House Speaker Romualdez at saka sila Zaldico at saka kung sino pa dyan yung nasa taas na yan. Pinagtatakpan nila yung mga yan kasi ayaw nila na lumabas yung katotohanan, kaya yan ang ginagawa nila. Kaya itong nasa majority leader, wala rin silang magawa. Takot din talaga sila. Kayang-kaya nga silang hindi nga sila makapiyok dito kay House Speaker. Kayang-kaya sila ni House Speaker. Hindi sila makapalag. Hindi nila kayang palag. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe at para po sa yung mga susunod na mga videos natin maaabangan nyo yung mga nangyayari dito sa bansa natin. Hindi lang po to kung ano-ano. At least may napapanood nyo yung mga nangyayari, yung mga balibalita at sinashare ko lang po sa inyo para at least yung nasa malalayong lugar dyan, napapanood din nila yung mga hindi lang po sila na kahit nasa malayo po sila at alam din nila po yung nangyayari sa bansa natin Pilipinas. Maraming salamat po guys sa susunod na pagkikita natin. Huwag nyo kalimutan ulit mag-like and subscribe. News That Matter. God bless po.